Kung ganito yung itsura ng buhok niya, madali lang sana ito gawin. Tapos tinatanong siya kung nagpa-plancha siya, ang sagot niya ay hindi. Pero ito pala yung itsura ng buhok niya pagdating dito sa bahay. So kumpara doon sa unang picture na nakita nyo, tapos itong itsura ng buhok niya ngayon nung pagdating sa bahay, mas mahirap pa po itong gawin. Alam nyo po kung bakit? Ito po ay previously rebond, may color yung buhok niya, dry yung buhok niya. Tapos kung mapapansin nyo doon sa dalawang gilid sa harapan, sa bandang gitna, flat, tapos sa bandang mga dulo-dulo may wave, tapos dito sa pinakagitna sa nape area dun sa may batok, mabuhagag siya ng malaki, tapos sa bandang dulo mas malaki yung buhagag niya. So iba-iba yung luto ng buhok. Ayun po yung mga mahirap na gawin sa pagre-rebond. Tapos kung makikita nyo dito, ayan, flat, pero dito sa ilalim sa bandang dulo malaki po yung wave. Tapos dito sa pinakailalim sa dulong-dulo, ayan makikita nyo, damage po yung buhok niya. So mahirap po siyang gawin. Marahil nung nireban siya, hilaw yung pagkakaluto ng buhok niya, tapos nasobrahan ito sa plancha. It's either sa init ng plancha o sa kung ilang beses hinahagod ng plancha yung buhok niya. So ito, napakatagal po niyang ginawa. Lalong-lalo na po dun sa application ng gamot na number 1, napakatagal po nating pinahiran dahil dalawang proseso po yung ginawa natin dyan. Tapos ito yung nabalnawan na natin. Paplanchay na po sana yan, pero ang ginawa po natin ay binabaral muna natin ang treatment doon sa bandang dulo. So ito yung kinalabasan ng buhok niya. Kung ikukumpara naman sa dati niyang buhok, napakaganda ng resulta. Ayan nga po ay hindi pa niya pinababad ng matagal yung treatment dahil hating gabi na po kami natapos. Pagkababad po ng treatment ay pinatuyo na po agad natin.